Umula ng malakas ng hapong iyon bago sila nakalabas ng opisina. Matagal at malakas ang hangin at ulan at tila nauuwi sa bagyo ang masungit na panahon. Nang lumabas sa gusali sina Edward at Diane, ay hindi sila makalapit sa sasakyan ng lalaki dahil sa lakas ng hangin at tila ililipad sila. Napilitan silang bumalik sa gusali. "Basang-basa ka na," ani Diane at pinunasan niya ng panyo ang mukha ni Edward. Sinalo ng lalaki ang kamay niya and the fire diamond flashed under the light of the elevator. Ilang sandaling tumitig si Diane sa mga mata ni Edward and wondered kung nakikita nito ang kanyang iniisip at alam nito kung gaano niya kamahal ito. Then, binitawan nito ang kamay ni Diane. She turned towards the door nang bumukas ang elevator at natigilan si Diane. Nakaharap sila sa penthouse floor ng gusali at hindi sa executive suite ng kanilang opisina. Dinala siya ni Edward sa love nest ng lalaki. "Huwag kang hibang," sabi ng dalaga sa sarili. Of course, dinala kanya dito dahil may kwartong matutulugan. Hindi ka naman pwedeng matulog sa ibabaw ng mesa, hindi ba? "Kailangang magpatuyo ka ng kasuotan. Baka mapulmonya ka. Kailangan kita sa opisina," wika ni Edward. Tinanggal ni Diane ang jacket niya at tumingin sa paligid. So ito pala ang infamous love nest, aniya sa sarili. Binuksan ni Edward ang isang silid. "Nariyan ang bathroom, gamitin mo." Napakalaki ng kamang nasa kwartong iyon. Alam ni Diana sa boss niya ito. "Ihahanap kita ng maisusuot. Hindi ko nga alam kung may kasya sa iyo." Hindi tumutol ang dalaga. Basang-basa ang suot niya. At giniginaw na siya. Sinikap niyang magpatawa. "Wala bang naiiwan dito ang isa sa mga guest of honor mo dito?" "Wala. Kung mayroon man, hindi ko ipapasuot sa iyo." Napahiya si Diane at nakagat ang ibabang labi. Hindi yata maganda ang dating ng biro niya. "Sorry, nakakaabala yata ako sa'yo." "Huwag ka nang masyadong maimik. Mag-shower ka na lang at magbabad sa bathtub kung gusto mo." Nagkalkal sa kanyang drawers ang lalaki. "Paano ka? Basa ka rin ah." Pagkatapos ay namula si Diane at umasa siyang hindi iisipin ni Edward na nagpaparamdam siya ng paanyaya para sabayan siyang maligo nito. Hindi sumagot si Edward. Pumasok na sa banyo ang lalaki. Napakaganda ng bathroom. Mas malaki pa sa isang kwarto at may whirlpool tub na pwedeng magkasya ang 4 na tao. Kulay gold ang mga gripo at sa itaas ng tub ay may mahabang ceiling mirror na napapaligiran ng spotlights. Mainit ang tubig mula sa shower at naging napaka-relaxing ito sa mga muscles ng dalaga. Ang sarap nga palang magbaba doon. Nagmadali siya dahil naisip niyang baka gusto ring mag-shower ni Edward. Isinuot niya ang robe na iniwan ng lalaki sa kama. Inabutan niyang nagbubukas ng champagne si Edward sa living room. "Tapos ka na bang mag-shower?" Inabutan siya nito ng wine glass ng champagne. "Anong okasyon?" "Isang special day na tulad nito." "Special? Are you reading for your kissing exam, Diane?" Umupo sa makapal na carpet si Diane. Naupo naman sa tabi niya si Edward. There is no pretending now. He began to kiss her. Natunaw naman si Diane sa mga bisig ng binata. Hindi na siya immune ngayon sa charms nito. "Higit kang mahusay mag-respond ngayon." Masuyong bulong ni Edward. "Mabilis kang matuto, Diane." Biglang nag-init ang pakiramdam ng dalaga. Naging hibang si Diane para isiping ang pagmamahal niya kay Edward ang susolve sa sitwasyon. Iniibig niya ang lalaki at ang kaalamang hindi siya iniibig nito ay dapat sanang pumigil sa kalokohan niya. Maging kaligtasan niya ito. Alam niyang pinaglalaroan lamang siya ni Edward. Ngunit ang mga babalang ito ay hindi na tumatalab sa kanya ngayon. "You're so sweet, Diana." She closed her eyes and basked his words. Hindi siya halos makahinga. "Pakakasal ka ba kay Sandy Cruz for the merger?" "Alam mong hindi ako naniniwala sa kasal." Hindi sagot yan sa tanong ko, Edward. "I don't want a half-spoiled, vain, empty-headed woman." "But she is so beautiful." "And so you are." "Edward." "She is beautiful, pero after 10 years, maiinis na ako sa kanya." "So, hindi mo pala siya pakakasalan?" "Hindi, so please stop talking, Diane." She stopped talking, but not for so long. Sabi ng mga psychologist, ang lalaking takot sa kasal ay maraming tinatago. Ayaw nitong malaman nito ng babaeng pakakasalan nila. Dahil baka iwanan nito pagkatapos. Nagkibit balikat si Edward. "Wala namang perfect na tao." "Pero Edward,
Anong nangyayari sa atin? I want to love you. Muli itong lumapit sa kanya. Mabibilang na sana ng dalaga ang mga pilik nito kung hindi lamang siya masyadong excited and almost breathless with strange emotions. His lips were warm on her lips. He seemed to have absorbed all her strength dahil hindi na nanlalaban si Diane. She became pliant in his arms. Bumukas ang robe na suot niya. God, but you are the loveliest woman I have ever seen. Wika ni Edward. Nang haplusin ng binata ang katawan niya, ay wala ng willpower na natitira pa kay Diane para tumutol. Ang bawat dantay ng kamay ni Edward ay naghatid ng kuryente sa katawan ng dalaga. It made her breath fast and painful. Ginising nito ang bawat nerve ng kanyang buong katawan. You promised not to seduce me, bulong ni Diane. Pero halos hindi niya marinig ang sariling tinig. Buong pusong nilapit ng binata ang labi nito sa kanya. Kinuyom ni Diane ang kanyang kamay para paglabanan ng tensyon. Nagsumikap siyang huwag bumigay. But she heard his voice again. I want you now, Diane. I want you too. Biglang nabigkas ng dalaga. Pagkarinig niyon, ay malayang na ipadama ng binata ang pagmamahal sa dalaga. Tell me you love me, Edward, please. Pero pinatahimik ni Edward ang kanyang mga labi. I need you, Diane. Isang pakiusap, isang pahiwatig ng pag-ibig. Gustong ibigay ni Diane ang kanyang kabuuan kay Edward. Heart, body and soul. Kailangan niya si Edward. To have him close to her. To know na walang ibang babae sa lalaki sa mga sandaling iyon kundi siya. Kanyang-kanyang lalaki. Even just for these few precious moments. Isang kahibangan, pero tao lamang siya at nagmamahal. Iyong-iyo ako, Edward. Bulong niya. The moment has finally come. Malaya nilang pinadama sa isa't isa ang wagas nilang pag-iisa. Nang humupa ang dark side of desire, umiyak si Diane. Wala na akong ipinagkaiba ngayon sa kanila, no? Malungkot na sabi niya kay Edward. Mayroon, Diane. Malaki. Ano? Isa kang buo. Bagay na dapat sana ay sinabi mo muna sa akin. Hindi na ito mahalaga ngayon. Sa akin ay mahalaga. Bakit? It made you so sweet and innocent that I can help falling in love with you. Edward, mahal mo ba ako? I've always loved you, I think. Hindi ko nga lamang gustong tanggapin agad ito. Pero una pa lang, mahalaga ka na sa akin at ibang-iba ka sa mga babae na nakilala at nakasama ko. Mahal din kita, Edward, at handa akong ilaban ka kahit kanino. Naiiyak na wika ng dalaga. Wala kang dapat ilaban dahil umpisa pa lang panalo ka na. Malambing na saad ni Edward bago ginawaran ng halik si Diane na buong puso naman itong tinugon. Nabigla ngunit naging masaya ang lahat sa Manalo Group of Companies nang ihayag ni Diane ang kasal nila ng kanyang executive secretary na si Diane Miranda. 6 na pribadong lancha ang humakot ng mga kawani para dalhin ang mga ito sa Isla Playa kung saan idaraos ang kasal. Itinuon nilang Sabado ang araw ng kasal para walang trabaho. Napuno ang cottages ng isla dahil as usual, naroon din ang buong angka ng mga Manalo. Kompleto hanggang sa kaliit-liitang mga anak ng mga ito. The wedding was held at twilight and Diane carried a bouquet of white ivory flowers na matatagpuan sa isla lamang. The magic of it all was that fireflies clung to these flowers at twilight and all through the night. Kaya ang bouquet ni Diane ay kumikinang sa mga alitap-tap na nakadapos sa mga bulaklak nito. Kahit na nang ihagis ng babae ang bridal bouquet, hindi bumitiw ang mga alitap-tap. Isang magic ng isla sa loob-loob niya. Happy? Tanong ni Edward nang nasa cottage na silang dalawa pagkatapos ng wedding reception. I've never been so happy in my life, Edward. Akala ko padadalahan mo ako ng roses pagkatapos mo akong angkinin sa love nest mo. Ani Diane nang nagkukwentuhan sila. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kakaiba ka? Mahal na mahal kita, honey. I thought I would never really get married. Pero hindi ako nag-atubili sa'yo, Diane. Dahil alam mong mahal kita at sa'yo lang ako. Malambing na saad ni Diane sa asawa. Siya nga pala, tumawag si Sandy mula sa California. She sends you her best wishes. Ano nga palang nangyari sa inyong negotiations? I am going to be the new owner of the computer programming company dahil ipinagbili na nila ito. Ginawa na ng aking abogado ang necessary papers. Kahit na walang merger? Well, sa'yo na ako na-merge.
May magagawa pa ba si Sandy? Nagtawanan sila. Minsan pa ay pinagsaluhan nila ang init ng kanilang pagmamahalan. Nang finally ay naidlip si Diane, she wondered with the last conscious thought kung hindi siya nangangarap lamang. Kinabukasan araw ng linggo, umuwi na sa Maynila ang mga employees ng Manalo Group of Companies na nag-attend sa kasal, all travel expense paid. Sa araw ng pagpipirmahan sa sale ng computer programming company, dumating sa opisina ng Maynila si Sandy Cruz at naging maayos naman ang pirmahan. Ilang buwan pa ang lumipas ay isang balita ang nagpasaya kay Edward ng sobra, ang kaalaman na buntis na ang kanyang asawa. Ngunit naging delicate ang pagbubuntis ni Diane sa panganay nila, kaya sinabi ng doktor na kailangan ng asawa ang isang tahimik na atmosphere, ang complete rest. So kumuha ng isang buwang bakasyon si Edward at nagtungo silang mag-asawa sa Isla Playa. Dito, tanging sentro ng atensyon ng lalaki ang kanyang asawa. Araw-araw ay namamasyal sila sa dalampasigan, namumulot ng seashells, namamangka, nangingisda. It was simply paradise. At sa gabi, napakaligaya ng kanilang mga gabi. Wala silang pagkasawa sa isa't isa. Isang gabi habang namamasyal sila sa dalampasigan, ay isang sorpresa ang binigay ni Edward sa asawa. Natigagal si Diane nang makita niya ang painting, ang seascape na nakita nila noon ni Marga. Binalikan niya ito para bilhin nang nagkapera siya pero wala na ito. Ang painting! Ang painting! Binili mo ang painting? Sabi ni Marga ay gustong-gusto mo ito. You are so thoughtful, love. Yumakap siya sa asawa. Ilaan ang painting na yan dito sa cottage na ito. Tulad ng pagiging laan mo sa aking buhay, Diane. I love you, Edward. I may not be a perfect husband at times. I may be mean and have ugly moods. Pero stand by me, love. Please, wag mo akong babalaking iwan. Kahit kailan ay hindi ko gagawin yon, mahal ko. Ibibigay kong lahat sa iyo ang kaya kong ibigay, Diane. Isa lamang ang kailangan ko, Edward. Ang iyong tapat na pag-ibig. Nasa iyo na ito. Hanggang kailan? Hanggang kailangan mo ko, hanggang mahal mo ako, at hanggang sa huling buhay ko, ay ikaw lang mamahalin ko at ang ating mga magiging anak. Nang kabuuan na ni Diane, ay halos nataranta ang lahat, lalo na si Edward. Pero labis ang kasiyahan nito nang masilayan niya ang munting anghel na bunga ng pagmamahala nila ng kanyang asawa, ang anak nilang lalaki. At dahil sa Isla Playa ipinanganak ang panganay ni na Edward at Diane, ang binigay nilang pangalan sa napakagwapong baby boy nila ay John Patrick. At tulad sa isang fairy tale, they lived happily ever after. Si Edward, si Diane at si baby Patrick sa sariling langit ng kanilang tapat na pagmamahalan. Hindi nga talaga kayang tutulan ng puso kapag tumibok na ito. Gaya na lamang ni Edward na kahit na maraming babae ang umaaligid sa kanya, ay sa iisang babae pa rin na natili ang puso niya. Ang babaeng nasa tabi na niya sa hirap at ginhawa, at napakaswerte niya dahil tanggap ng asawa kung sino siya at ano siya, at handa siya nitong damayan sa lahat ng pagsubok na darating sa kanila. Kaya pinapangako niya na tatapatan niya ito ng tapat at wagas na pagmamahal kasama ang kanilang anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.